This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. Pagsalpok ng rider sa isang bahay sa Mangaldan, Pangasinan. Nahuli kang kinakailangang sumakay baha sa 16 na barangay sa Kalasya, Pangasinan. Mataas pa rin. Ilang kalsada hindi madaanan ng mga sasakyan. At cute na pagtawa ng batang ito, bakit kaya kinagigiliwan? Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbaga mali maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Baha sa 16 na barangay sa Kalasyaw, Pangasinan, mataas pa rin. Ilang kalsada hindi madaanan ng mga sasakyan. May ulat si Jasmine Gabriel Galban, exclusive. Halos isang linggo ng kalbaryo ng ilang residente ang naranasang baha sa barangay Talibao, Kalasyaw, Pangasinan. Umaabot pa sa hanggang 5 talampakan ang antas ng baha sa ilang sityo. Pero imbis na lumikas, nananatili sa ikalawang palapag ng kanilang mga bahay ang mga apektadong residente. Mahirap ma'am, lalo na kung yung mga trabaho, ganyan, hindi ka nakakapag Opo. Bagamat maayos ng lagay ng panahon, lubog pa rin sa baha ang maraming bahay dito sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. At para makapunta sa kalsada, kinakailangang sumakay sa bangka ng mga residente. Sa monitoring ng MDRRMO, 16 na barangay pa rin ang lubog sa baha. Bukod sa Talibao, mataas din ang baha sa Lasip at Lumbang. Hindi pa rin madaanan ng mga sasakyan ang provincial road sa barangay Lasip. Kung magtutuloy-tuloy raw ang magandang panahon, posibleng humupa na ang baha bago mag-weekend. At least kahit paunti-unti na nagsusubside na yung tubig doon sa ibang flooded barangays natin. As of 11 a.m. ngayong araw, nasa 8.5 feet above normal level ang Marusay River. Ang unti-unting pagbaba ng antas ng ilog, malaking bagay sa unti-unti na ring paghupa ng baha sa iba't ibang barangay. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang low pressure area malapit sa extreme Northern Luzon habang naging bagyo yung isa pang LPA sa labas ng PAR. Ang LPA na lumabas ng PAR huling namataan sa layong 675 kilometers north-northeast ng Itbayat, Batanes. Nasa layong 2,320 kilometers silangan ng extreme Visayas naman ang bagyo. Mabagal ang kilos nito pa west-northwest. Sabi ng Pag-asa, posibleng palakasin ng bagyo ang habagat habang patuloy na lumalapit sa PAR, kaya maaaring maranasan ulit ang maulang panahon sa maraming lugar sa bansa simula po yan bukas. Base sa datos sa Metro Weather, malaking bahagi pa rin ng Northern at Central Luzon ang posibleng ulanin. Posible ang malalakas na ulan sa Cagayan, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Isabela, Quirino, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga at Bulacan. May mga pag-ulan din sa iba pang bahagi ng bansa pero di naman malawakan o tuloy-tuloy. Samantala mga motorista sa Dagupan City, ano kaya ang reaksyon sa malakihang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong September 10? Alamin natin yan sa live report ni Claire Lacanilaw Dungka. Claire? Chris, epektibo ngayong araw ang malakihang bawas presyo sa produktong petrolyo ng ilang kumpanya ng langis. Sa ngayon, umaabot sa 1 peso and 30 centavos ang bawas presyo sa kada litro ng diesel, habang 1 peso and 55 centavos ang bawas presyo sa kada litro ng gasoline, habang 1 peso and 40 centavos naman ang bawas presyo sa kada litro ng kerosene. Ayon sa OIMB, ay ang bawas presyo sa produktong petrolyo ay bunsod ng mababang demand sa pandaigdigang merkado. At samantala, Chris, ay aalamin natin yung pulso ng ilang motorista ukol or
tricycle driver ukol sa bawas presyo sa produktong petrolyo. Ito makakausap natin si Sir Edwin. Sir, ano po yung masasabi niyo, sir, sa bawas presyo, malaki ang bawas presyo sa produktong petrolyo ngayong araw ng ilang kumpanya ng langis, sir? Medyo pa naman yan, hindi naman bumababa yan eh. Mali lang binabawas nila, mataas naman ang dinadagdag nila. Kaya kami gusto namin sana, mababayin nila na yung mga gasolina sa mga ko namin dito kasi nahihirapan kami sa pamamasada sa taas ng presyo ng gasolina. Gusto namin paparating namin sa kukulan na presidente na kailangan namin ng tulong nila. Salamat, sir. At nakausap nga natin ang isa sa mga tricycle driver o ilang motorista ukol sa malakihang bawas presyo sa produktong petrolyo. At ayon sa kanila ay sana mas babaan pa daw ang presyo sa produktong petrolyo upang makabawi sa kanilang kita. At samantala, Chris, andito tayo ngayon sa Burgos Street sa may downtown district sa Dagupan City. At sa ngayon ay nakararanas nga ng pag-ulan at nakararanas din ng light to moderate na daloy ng trapiko sa bahaging ito ng kalsada dito sa Dagupan City. At nag-ikot nga tayo, Chris, sa bahagi ng Tapuac District. Medyo humuhupa na yung baha doon sa bahaging yon at nakararanas pa rin ng light to moderate na daloy ng trapiko. Patuloy naman ang paalala ng otoridad, Chris, sa mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta upang hindi maabala sa kanilang pupuntahan ngayon nga na nakararanas pa rin ng one-way traffic scheme sa ilang bahagi ng kalsada dito sa Dagupan City. At paalala din ng otoridad na sumunod sa ipinatutupad na batas trapiko upang makaiwas sa penalty. At yan muna ang latest dito sa Dagupan City, Chris. Maraming salamat, Claire Lacanilaw Dungka. Patay ang isang rider matapos sumalpok ang sinasakyang motorsiklo sa isang bahay sa Mangaldan, Pangasinan. Insidente sa pool sa CCTV. Tutukan sa report. Hindi na matutupad ang pangarap na maging pulis ng 23 anyos na si Patrick Simanes, isang criminology graduate. Nasawi si Simanes matapos sumalpok ang minamanayang motorsiklo sa isang bahay sa Barangay Bantayan, Mangaldan, Pangasinan noong Linggo, September 8. Makikita sa kuha ng CCTV camera ang tindi ng aksidente. Nagtamo ng matinding sugat sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan ang biktima. Patuloy na inaobserbahan sa ospital ang angkas ng biktima. Mag-iisam sana yan. Mag-iisam sana. Kaso nga, wala. Siguro, dyan na siguro lang ko nila. Yung kanya, ang buhay niya siguro. Yun lang. Pero, walang sayang yan. Kawawa yung anak ko. Hindi ko tanggap yan. Ayon sa may-ari ng bahay, agad silang tumawag ng ambulansya nang malaman ang nangyari sa mga biktima. Doon namin nalaman na may motor na umiilaw tapos umaandar pa. Tsaka kami lumabas, yung nakita namin may nakahandusay na 2 tao. Ayon sa pulisya, nasa impluwensya ng alak ang mga biktima ng mangyaring aksidente. Wala rin daw suot na helmet ang mga sangkot sa insidente. Sana po dahan-dahan lang yung defensive driving na lalo na po paggabi para maging visible po tayo. Yung reflectorized base. Tsaka kung maaari wag na pong mag-drive pag nakainom na. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Isinara ang Cannon Road sa mga motorista dahil sa pagguho ng kalsada sa bahagi ng Barangay Twin Peak sa Tuba, Benguet. Narito ang report. Pansamantalang isinara ang Cannon Road sa bahagi ng Camp 2, Barangay Twin Peak sa Tuba, Benguet. Matapos gumuho ang bahagi ng kalsada roon noong Biyernes, September 6. Humina raw ang pundasyon ng kalsada dahil sa pagdaloy ng tubig sa ilalim ng lupa, bunsod ng pagtaas ng antas ng tubig sa Wood River dahil sa madalas na pag-ulan. Mga residente lang at motorsiklo ang pinapayagang dumaan sa kalsada, kaya pahirapan ang sitwasyon. Payo ng otoridad ang iba yung pag-iingat sa pagtawid. Inabisuhan naman ang mga ibang motorista na dumaan sa Marcos Highway para sa mas maayos na biyahe. As soon as possible, pwede ganun. Para at least na kung sino mang magbibiyahe, hindi abalan ganun. Pero for safety, ganun talaga. Kisa naman kahit na matagal, pero marami pa rin madidisgrasya. Yung dating one-way, nagka-landslide po. Dahil po doon sa may noong nakaraang bagyo, kaya po nahulog yung mga lupa doon sa may ilalim ng kalsada. Kaya nabutas po ulit yun. Very risky po sa mga
dumadaan. Kaya totally closed po. Pinag-aaralan na ng DPWH at Cannon Road Task Force ang mga solusyon para mabuksan agad ang kalsada. Kasama si Henry Dominsil, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Tiyak namang magiging makulay at puno ng saya ang Kapuso Fiesta sa 53rd Araw ng Quirino at Panagdadapon Festival 2024. Samahan ang ating Kapuso Stars na sina Andrea Torres, Ara San Agustin, Christopher Martin at Shining Inheritance cast Kate Valdez at Michael Sager with Kapuso host Pepita Curtis. Huwag palampasin mga Kapuso, mamaya na po yan alas 7 ng gabi sa VIP o sa Capitol VIP Grandstand, Cabarugis, Quirino. Tara! At makifiesta na, Kapuso. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. COMELEC, babantayan daw ang hakot system sa huling 3 linggo ng voter registration sa Dagupan City. Sundan sa report. Tuloy-tuloy ang pagdating ng mga magpaparehistro sa tanggapan ng COMELEC sa Dagupan City. Sa huling 3 linggo ng voter registration, mahigpit daw nababantayan ng COMELEC ang hakot system. Ibig sabihin, hahakutin ng isang politiko o tauhan ng politiko, maging ang mga may planong tumakbo sa eleksyon, ang mga residenteng hirap makapunta sa COMELEC upang magparehistro kapalit ng boto. Ayon sa COMELEC, may mga sinusunod silang panuntunan para masabi kung hakot nga bang dagsa ng grupo ng mga magpaparehistro. We are also monitoring kung meron na bang naghahakot ng mga nagpaparehistro. Now, very stringent naman yung policy ng COMELEC. We have to look for a proof na talagang sila ay botante ng Dagupan. Simula sa susunod na linggo, ililipat ang venue ng voter registration sa Dagupan City. Hindi raw kasi kakasya sa tanggapan ng COMELEC ang dagsa ng mga last minute na magpaparehistro. Dahil in-expect na nga natin ang mataas na influx ng queuing registrants, lilipat ho tayo ng registration venue sa isang mall dito sa lungsod ng Dagupan para lang makapag-accommodate tayo ng mas marami. Mahalaga para sa mga botante ang makaboto sa darating na eleksyon. Para mailuklok natin yung gusto natin na maging karapat-dapat po. As of August 2024, kabuang 141,133 na ang registered voters sa Dagupan City. Sa September 30, 2024, ang huling araw ng voter registration. Kasama si Henry Dominsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Isinailalim sa state of calamity ang bayan ng Gonzaga sa Cagayan dahil sa mataas na kaso ng dengue sa bayan. Ayon sa Municipal Health Office, nakakaalarma ang datos dahil sa biglaang paglobo ng bilang nito, lalo na ngayong tag-ulan. Simula January hanggang September 9, 2024, umabot sa 84 ang dengue cases sa bayan. Puspusa ng ginagawang fogging operation sa mga barangay. Nilinis na rin ang mga kanal na pinaniniwala ang pinamumugaran ng mga dengue-carrying mosquitoes. Samantalang mga poso na lubog sa baha, hindi muna ipinapagamit sa mga residente sa Calasiao, Pangasinan. Narito ang report. Lubog pa rin sa baha ang mga poso o deep well na ginagamit ng ilang residente sa Calasiao, Pangasinan. Pahirap daw ito sa mga residenteng tanging sa deep well lang umaasa ng tubig. Hanap buhay namin, naaabala. Tapos yung pag-igib namin ng mga tubig, mahirap. Kahapon, September 9, nag-ikot ang mga kawani ng Municipal Health Office upang suriin ang water source ng mga residenteng apektado ng baha. Sa mga affected families naman natin, nag-ikot naman yung ating mga health, yung mga personnel natin from our health office. Ina-advise naman sila na hindi yun gamitin pang consumption. Hindi na muna pinapagamit sa mga residente ang mga posong nalubog sa baha. Posible kasing kontaminado ito ng bakterya na masama sa kalusugan. Ito po kasi mga open well, meron po silang risk na makontaminate po ng tubig baha. Kaya sa ngayon po, lalo na po kung after po talaga ng mga pag-ulan at pagbaha, medyo dinidiscourage po natin sila na kumuha ng inuming tubig sa mga ganitong klaseng source. Kung hindi maiiwasan na gamitin ang tubig mula sa mga deep well na nalubog sa baha, payo ng Health Authority na pakuluan ito ng 15 minuto. Panawagan ng CHD Region 1 na iwasan ang paglusong, pagligo at paglalaro sa baha.
Bukod sa leptospirosis, maraming sakit ang pwedeng makuha sa paglusong sa baha, gaya ng cholera, diarrhea at iba pang waterborne diseases. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Glaban, One North Central Luzon. Mahigit 10 milyong pisong halaga ng shabu kumpiskado sa Tuguegarao City, Cagayan. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni CJ Turida. Arestado sa search warrant operation ng mga otoridad ang itinuturing na high-value target sa illegal na droga sa Tuguegarao City sa Cagayan noong September 5. Nakilala ang suspect na si alias Maki, 39 anyos, residente ng Barangay Bagay at kabilang sa drug watch list ng otoridad. 1.5 kilo ng shabu ang nakumpiska sa operasyon. Nagkakahalaga ito ng mahigit 10 million pesos. Nahulihan din ng baril ang suspect na mahaharap sa patong-patong na kaso. Wala pa siyang pahayag. Patay na nang makitang isang magsasaka sa gilid ng fish pond sa Purok 1, Barangay Abra, Santiago City sa Isabela noong September 6. Nakitaan ng tama ng bala sa katawan ng biktima na isang magsasaka mula sa Cordon, Isabela. Nakikipag-inuman daw ang biktima sa dalawa niyang kasama nang dumating ang suspect na may dalang baril. Sumuko rin kalaunan ng suspect. Iniimbestigahan ng pulisya ang motibo sa pamamaril. Sugatan ang 10 katao matapos mahulog sa bangin ang sinasakyang jeep sa Barangay Mangga, Peñablanca, Cagayan noong Sabado. Habang paakyat daw sa kalsada ang sasakyan, nagkaproblema ang preno nito kaya umatras hanggang sa mahulog sa bangin. Dinala sa ospital ang mga sugatang pasahero. Patuloy silang inoobserbahan. Ligtas naman sa aksidente ang 10 iba pa. CJ Turida, One North Central Luzon. Narito na ang Ratsyada Balita. Samot-saring produkto ang mabibili sa abot-kayang presyo sa Kadiwa ng Pangulo Program sa Kapitolyo ng Cagayan. May mga sariwang isda at iba't ibang klase ng gulay at prutas na mula pa sa iba't ibang bayan sa lalawigan. Layo ng programa na mailapit ang iba't ibang produkto sa mga mamimili bilang tulong sa mga magsasaka, mangingisda at maliliit na negosyo. Bukas ang Kadiwa ng Pangulo tuwing Martes mula alas 6:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Nabigyan ng fishing gears ang mahigit 2,000 na mangingisda sa Cagayan na naapektuhan ng nagdaang kalamidad. Kabilang ang mga mangingisda sa Abulug, Apari, Ballesteros, Bugay, Calayan, Camalanyugan, Claveria, Gonzaga, Lallo, Pamplona, Santa Ana, Santa Praxedes at Santa Teresita. Layo nitong may pagpatuloy ang suporta ng Cagayan Provincial Government sa sektor ng pangingisda. Nasa 1,675 na fisher folk na may-ari ng mga palaisdaan ang inabutan ng tulong. Nakararanas ng traffic sa Castro Avenue, corner McKinley Street, Salawag City. Matapos isara ang kalsada papasok sa Centennial Arena upang bigyang daan ang preparasyon ng gaganaping konsyerto mamayang gabi na bahagi ng Marcos Day Celebration. Bukod sa mga motoristang naipit sa traffic, napilitan din na maglakad ang mga estudyanteng papasok sa paaralan kaninang umaga. Ang apektadong kalsada ay maituturing na University Belt dahil may 2 malalaking eskwelahan dito. CJ Turida, One North Central Luzon. Samantala, Kapampangan student na tatanging Pilipino na pasok sa top 30 candidates sa isang international video making contest. Kilalanin sa report. Spicy food like this chili pepper. Ito ang TRPV1 Science Video Entry ng Kapampangan Science Communicator na si Rafael Raagas mula Barangay Dolores, San Fernando City, Pampanga. Ang kanyang video entry ay pasok sa top 30 entries ng Breakthrough Junior Challenge, isang international science video making contest sa Amerika. Very proud at very motivated si Rafael dahil siya lang naman ang kaisa-isang Pilipino na nag-qualify sa top 30 candidates ng patimpalak na layong ipaintindi sa publiko ang mga complex science topics. Spicy food burns your tongue, makes you sweat, and causes you to feel warm. Ang kanyang video, ipinakita ni Rafael kung bakit nakakaramdam ng init ang isang tao kapag nagkukonsumo ng mga maaanghang na pagkain. People shouldn't be scared of science because science is the reason why we are able to function, why we are able to live. And one way that I have been trying to entice people into learning science is through storytelling. Ayon kay Rafael, ito ang kanyang paraan para mas ma-appreciate ng maraming tao, lalo na ang kabataan, ang mga benepisyong na ibibigay ng science sa araw-araw. Para mag-advance sa finals, kailangan ni Rafael na mapabilang sa top 5 na kandidato na may pinakamaraming likes na video entry sa social media. Jarek Pasiliao, One North Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ilang residente sa isang barangay sa Mangaldan, Pangasinan ilang linggo nang nakakaranas ng pagbaha. Silipin sa report. Ilang linggo nang iniinda ng ilang residente ang baha sa kanilang mga kabahayan sa barangay ni Baliw, Mangaldan, Pangasinan. Apektado na raw lalo na ang mga estudyante dahil sa paglusong sa baha. Maging ang mga empleyadong papasok sa trabaho. Nangangamba na raw sila sa kanilang kalusugan. Tuwing tag-ulan, madalas daw silang bahain hanggang sa kalsada. Nahihirapan po sila, ma'am. Hindi lang mga bata, pati po yung mga matatanda. Siyempre po yung leptospirosis po. Siyempre pag palagi pong umaapak sa baha po, sa basa, siyempre hindi po maiwasang magkaalipunga po. Matagal din daw humupa ang baha. Ang isa sa mga tinitingnang sanhi, ang kawalan ng drainage canal sa lugar. Malaking tulong daw sana kung may dadaluyan ng tubig. Ma'am, siyempre problema, yung mga anak ko, estudyante, dadaan sila dyan. Siyempre malalim, nababasa yung uniform nila. Kaya dito na sila nag-uniform. Batid ng opisyal ng barangay ang problema ng mga residente. Sadyang mababa raw kasi ang lugar. Kailangan daw tambakan ng lupa ang lugar. Patuloy rin ang konstruksyon ng Phase 2 ng drainage canal sa ilang kalsada. Ongoing yung ginagawa namin. Nakita nyo naman dyan, hindi pa natapos kasi may pisto po yan. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw Dungka, 1 North Central Luzon. Nagsagawa ng towing operation ng mga miyembro ng Philippine Coast Guard Santa Ana Substation sa lumubog na fishing boat na napadpad sa katubigan ng Santa Ana, Cagayan. Katuwang ng PCG ang iba pang fishing boat na nagsagawa ng towing operation upang madala sa Pampang ang lumubog na bangka. Sa tulong ng Philippine Air Force, nagsagawa rin sila ng aerial operation upang mahanap ang mga nawawalang crew ng fishing boat. Nagsagawa rin ng Coast Guard Substation Infanta ng underwater search at ocular inspection. Sinasabing sa Infanta, Quezon, lumubog ang bangka at naanod lamang sa Santa Ana. Gayunman, wala silang nakita ni isa sa 15 missing crew. Wala ring nakitang bakas ng oil spill sa lugar. Patuloy ang search operation ng mga otoridad. Inimbestigahan na rin ang sanhi ng paglubog ng bangka. Alice Guo, ibinigay sa Senado ang pangalan ng tumulong sa kanila na makalabas ng Pilipinas. Sundan sa report. Sino ba talaga ang tumulong kay Alice Guo para makaalis sa Pilipinas? Pahirapan pigain ang sagot mula kay Guo nang humarap siya sa Senado. Ang sabi ni Guo, umalis sila sa Maynila sakay ng yate. Kasama sina Sheila at Wesley Guo. May kasama sila sa biyahe na dayuhang mula sa Asia. Wala raw silang cellphone noon. Lumipat sila sa barko. Nasa 4 na araw naglayag at lumipat sa mas maliit na bangka patungong Malaysia. Libre raw ang biyahe at giit ni Guo, wala siyang sinuhulan para makalabas ng bansa. Pero nang tanungin ng mga senador kung kanino nagmula ang yate, sino nag-facilitate na magamit nyo yung yate? Madam Chair, gustong-gusto ko pong sabihin pero hindi ko po masabi po sa public. Natatakot po talaga ako. Miss Alice, nauubos na yung pasensya namin dito. Sana po maintindihan nyo rin po ako na natatakot po ako talaga. Gustong-gusto ko po talaga i-discuss. Gusto mo pala di sabihin mo sa amin. Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. Ang pangalang sinulat ni Alice Guo sa papel, di ipinakita sa media. Pero sabi ng mga senador, itong taong sinulat mo, holder ng 5 passport to. Why did he or she felicitate your escape? Baka nagigilty na rin po siya. Sana nangyayari po ngayon sa akin. Ito bang pangalan na sinulat mo sa papel? Ito ba nagtangka sa buhay mo to? Ito ba yung nagtatangka sa buhay mo? Yeah, nung huli po, hindi po siya exactly, pero meron din po ako nabalitaan. Ano yung mga narinig mo? Sen, I refuse to answer po for my safety po. Tumakas ka ba o itinakas ka? Sen, siya po nag-initiate po, pero along the So way itinakas ka niya? Along the way po, hindi po kami magkasama. Hindi ba ito ang mastermind mo? Itong mastermind ng lahat na ito? Amo mo ito? Itong tao na ito? Sen, wala po akong amo. Okay, so ikaw ang big boss ng lahat ng Pogo sa Bamban? Hindi rin po ako big boss ng Bamban. Pag-amin mismo ni Guo, Hulyo siya nakaalis pa Malaysia. Kaya tingin ng mga senador, malabong nasa Pilipinas si Guo
para panumpaan ang kanyang kontrasalaysay sa reklamong qualified human trafficking sa harap ng Notary Public na si Attorney Elmer Galicia. Giit din ni Guo na kaibigan lang niya si Sual Pangasinan Mayor Liseldo Calugay na ipinasabpina na ng Senado matapos muling hindi makadalo sa Senate hearing. Nagtungo ang GMA Integrated News sa munisipyo ng Sual para makuha ang kanyang panig pero hindi pa raw siya pumapasok dahil sa dengue. Magkaibigan po kami. Kasi hindi ko po siya boyfriend. Marami pang tanong ang hindi sinagot ni Guo. Paulit-ulit na ininvoke ang kanyang right against self-incrimination at iginiit na may banta sa kanyang buhay kaya di niya masagot ang mga tanong. Kaya sa ikalawang pagkakataon, cited in contempt ang dating alkalde. Si Jay Torida, One North, Central Luzon. Huminto na sa pagpapakawala ng tubig ang Ambuklaw at Binga Dam sa Benguet kaya bahagyang tumaas ang antas ng tubig sa dam kumpara kahapon. Patuloy din ang pagtaas ng antas ng Angat at Ipo Dam sa Bulacan, maging ang San Roque Dam sa Pangasinan at Pantabangan Dam sa Nueva Ecija. Bumaba naman ngayong araw ang antas ng Magat Dam sa Isabela. Sumiklab ang sunog sa Sitio Liwang, Barangay Losad sa Bangan Mountain Province madaling araw noong Linggo, September 8. 6 na kabahayan ang natupok sa sunog. Tumagal ng mahigit sa 2 oras ang sunog bago idineklara ang fire out. Sumaklodo rin ang mga bumbero mula sa Kapinitan, Panini, Bauco at Bontok. 5 pamilya ang apektado sa sunog. Wala namang nasaktan sa insidente. Tinatayang nasa 2.7 million pesos ang halaga ng danyo sa sunog. Iniimbestigahan pa ang sanhi nito. Antas ng tubig sa pinakamahabang ilog sa Poland patuloy na bumababa dahil sa tagtuyot. Yan at iba pang Globalita sa ulat ni Jeric Pasiliao. Sa drone footage na ito, makikita ang paglitaw ng mabatong isla at mga debris sa pinakamahabang ilog sa Poland. Ayon sa mga eksperto, ang antas ng tubig sa Vistula River ay umabot na sa makasaysayang mababang level. Ang antas ng tubig ng ilog ay sumadsad na sa 25 centimeters. Bahagyang tinalo ang record na naitala noong 2015. Batay sa Institute for Meteorology and Hydrology ng Poland, ang pagbaba ng antas ng tubig ay hindi magandang indikasyon ng tagtuyot at inaasahang bababa pa. Ang Vistula River ang pinakamahabang ilog sa Poland na nagmumula sa mga bundok malapit sa hangganan ng Czech at dumadaloy ng higit sa 1,000 kilometers patungo sa Baltic Sea. Ang ilog ay isang tanyag na pasyalan sa Poland. Kita ang mga nakadaong na bangka sa pampang ng ilog, pati na rin ang mabatong dalampasigan. Sinabi ng gobyerno ng Germany na ipatutupad nito ang pansamantalang land border control upang tugunan ang isyu ng irregular migration sa bansa. Ang land border control ay magsisimula sa September 16 at tatagal ng 6 na buwan. Matatanda ang pinalakas ng Germany ang posisyon nito sa migration sa mga nakaraang taon. Ang Germany ay may higit sa 2,300-mile land border sa Denmark, the Netherlands, Belgium, Luxembourg, France, Switzerland, Austria, Czech Republic at Poland. Jeric Pasiliao, One North Central Luzon. Kinagigiliwan naman ang isang taong gulang na batang lalaking ito sa Badoc, Ilocos Norte. Cute na cute ang bata na panay ang pagtawa habang nakikipaglaro sa mga magulang at tiyahin. Tila naiintindihan pa nito ang kanilang kinakanta. Ayon sa magulang, madalas daw na makipaglaro si Baby Casey bago matulog. Samantala, nagsimula nang mamulaklak ang Rafflesia Consuelway sa bahagi ng protected area sa Sitio Agibo, Poblacion, Malibcong, Abra. Ang Rafflesia Consuelway ay bihirang makita dito sa Luzon at isang critically endangered flowering plant. Ang bulaklak na ito ay merong average diameter na 9.73 centimeters at itinuturing na pinakamaliit na bulaklak sa lahat ng species ng Rafflesia. Karaniwang namumulaklak ito sa buwan ng Agosto hanggang Nobyembre. Sa mga nais masilayan ang Rafflesia, makipag-ugnayan lamang sa Malibcong Tourism Office. Pampanga Museum formal lang pinasinayaan kasabay ng selebrasyon ng Buwan ng Wikang Kapampangan. Tunghayan sa report. Formal nang inalunsad ang santungan ng kulturang Pampanga sa lungsod ng San Fernando sa Pampanga. Literal na nangangahulugang santuaryo ng kulturang Kapampangan dahil ang gusali ay magsisilbing museo ng Pampanga. Ang bawat sulok ng gusali
sumasalamin sa mayamang kultura ng mga Kapampangan dahil sa iba't ibang exhibit na makikita sa loob ng museo, tulad ng mga artifact mula sa World War II, mga modernong gawa ng Kapampangan artists, at sinaunang gamit sa pagluluto dahil tinaguri ang culinary capital ng Pampanga. Mahulaga po ang aktibidad ini pang-abalaos na po din kaya naman ipamanyulong, ipamanyalitang amanong siswan kaya di kaya Pampanga. Responsibilidad tamo po na siguraduhan aatin dyan at paulagahan dahil kaya katamo pong tutuging generasyon in kaya katamo pong amanong siswan. Nagkaroon din ng Kapampangan dance performances, puwesya, polosa. Ang museo ay makatutulong sa turismo ng lalawigan. Hindi kasi makapag-drive yung tourism. Alim mo ka rin kaparatang Kapampangan, then kaya katamong kapwa Pilipino, ang poreng other layi. Matatagpuan ang Pampanga Museum sa tabi ng Pampanga Police Provincial Office sa siyudad ng San Fernando. Jeric Pasiliao, 1 North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.